Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, muli kaming sama-samang lumalapit sa iyong banal na harapan. Alay namin mula sa aming mga puso ang aming mga pagpapasalamat sa iyo, Ama, dahil sa hindi masukat na kabutihan mo at pagmamahal sa aming mga abang kalagayan sa buhay na ito. Salamat sa pagtatawid mo sa amin sa araw-araw, sa pag-akay mo, Ama, at pagtutuwid sa aming mga paglakad. Utang namin sa iyo ang lahat ng kabutihan sa buhay na ito. Sana po'y tanggapin mo ang alay ng bawat isa sa aming pagpapasalamat sa iyong banal na harapan. At minsan pa kaming nakikiusap na sana po, Ama, magpatawad kang muli ng aming mga kasalanan at ng aming mga pagkukulang sa pagganap ng aming mga tungkulin. Ngayon kami po'y nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Sana patawarin mo rin kami, Panginoon, upang kami makapagpatuloy na laging taglay sa puso ang galak sa pagsunod sa iyong mga banal na salita. Basbasan mo kaming lahat na lumalapit sa iyo. Nagbubukas kami sa iyo ng aming mga kalooban. Mayroon po kaming kani-kanyang mga daing na ibig sana naming ipakiusap at ipaglambing sa iyo. Damhin mo po ang kalooban ng bawat isang alipin mong lumalapit sa iyo, Ama. Nasa iyo ang aming buong pagtitiwala at pag-asa upang makapagpatuloy kaming mapayapa sa aming mga paglilingkod sa buhay na ito. Humipo ka ng aming mga lupang katawan. Maawa ka sa mga kapatid naming mayroong mabibigat na mga karamdaman, ang mga nakaratay sa higaan. Sana po, Panginoon, makaramdam ng kaalwanan na nagmumula sa iyong awa. Sana sumagip ka po ng mga nagigipit. Tulungan mo kaming sa gitna ng mga pagsubok at ng sari-saring mga kahirapan sa buhay na ito, manatiling tanglaw sa aming mga puso ang katwirang itinuturo mo sa amin. Sana, Panginoon, maawa ka rin sa amin pong mga kapwa-taong hindi pa namin kasama sa paglilingkod sa iyo, ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita. Buksan mo ang kanilang mga puso. Tulungan mo sana silang maunawa nila ang halaga ng pagtalima sa iyong mga salita. Masamantala namin ang aming mga buhay na ipinagkakaloob mo upang makagawa kami ng aming ikapagiging dapat sa iyong banal na harapan. Sana kahabagan mo ang aming mga sambahayan. Tulungan mo kami sa pagkakandili sa aming mga anak. Maawa ka po sa kanila, Panginoon. Tulungan mo kaming maitanim sa kanilang mga puso ang pagkatakot sa iyong banal na harapan. Magsilakinawa silang kumikilala sa iyong mga salita at sa aming pag-aaral ng iyong mga katwiran. Muli mong isugo ang iyong banal na espiritu. Turuan mo kaming muli ng iyong mga banal na salita at paghariin mo nawa ang iyong kapayapaan sa kabuuan ng aming pagkakatipong ito. Minsan pa, Ama, maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. At magandang araw po sa ating mga panauhin. Maligayang araw ng pagpapasalamat sa Diyos sa inyong lahat. At salamat po sa pagpapaunlak sa amin, sa ating mga panauhin na makasama namin kayo sa atin pong paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos. At sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang dako, salamat sa Panginoon. Muli po ay naririto tayo sa tulong at awa ng Diyos. Meron pang buhay.
lakas at mabuting pagkakataon. Nakita natin ang isang panibagong araw at panibagong araw ng pag-asa sa awa ng Diyos. Tayong mga magkakapatid ay patuloy po naman na naghahandog ng pagkilala ng utang na loob sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga kabutihan, sa mga nakalipas na araw ng ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan. At bumabati tayo sa ating mga kapatid sa Region 3, yung mga galing po ng Bataan, from Orion, Pilar, Colo, Orani, Doña, Limay, Mountain View, Batangas 2, Abukay, Roosevelt, Culis, Hermosa, Old San Jose at General Lim. Yung mga galing ng Bulacan, from District 2, mga taga-Bangkal, Bungahan, Culyanin, Longos, Malolos, Longos, Pulilan, Mohon, Panasahan, Plaridel, Santissima, Santa Peregrina, at mga taga Santa Rita, Santo Niño, Tabang. Yan. Naku, salamat po at medyo delayed na yung bumabati pa sila ng happy 42nd Sabbath anniversary. Enero na po ngayon. Pero bumabati kami sa mga kapatid na yan sa lokal ng sila? Tuntungin Puto sa Laguna. Yan, yung mga taga Laguna. Salamat po sa inyong extended na pagbati. Salamat sa Diyos, mga bumabati. Next time po, wag nyo na akong lalagyan ng picture. Baka akala nila kung ano pa yan. Pero just the same, salamat po sa Diyos. Mga taga Rizal North, yung taga Region 4, Ampid, Dulong Bayan, Tierramonte, NTA, Macabud, San Jose, Modesta, Rosario, Gitnang Bayan, Southville at Kasiglahan. Yung mga taga Cavite North, from Adas, Bahayang, Pag-asa, Mabolo, Mambog, Molino, Daanghari, Nazareth, Panapaan 1, Panapaan 2. Mga taga Queens Row, Springville at mga taga Talaba. Yung mga taga Laguna West, from Banay-Banay, Bay, Bungo, Kabuyaw, Kalamba, mga taga Camp Vicente Lim, Canlubang, Don Vicente Villas, kay Anlog, La Huerta, Lakeside, Lecheria, Los Baños, Mabuhay City, Mahada, Marinig, Milagrosa, Palo Alto, Pansol, Pulo, San Cristobal, Tuntungin Puto. Yan. Happy anniversary po sa inyo mga taga-Tuntungin. At yung mga from District 3 ng NCR, from Amorsolo, Curi, Evangelista, Guadalupe, Kalayaan, Libertad, Malibay at Villamor. Sa District 4, Blumentritt, Chinatown, Balik-Balik, Santa Mesa, Paco, Pandacan at San Andres. Happy anniversary po mga taga San Andres. Yung mga taga Balut, Bambang, Pritil, and Zamora, Franco, Saragosa, Salapan, Kabayanan at Progreso. Mga taga Argao, Cebu. Mula sa Israel, bumabati tayo. Mga taga Israel, Paris, France, andyan sila. Mga taga Reno, Nevada, USA. Mga taga Port-au-Prince, Haiti, Hamilton, and Papakura, New Zealand. From Australia, yan, France, Paris, Townsville, Hokkaido, Japan, sa mga taga Queensland, Australia, mga taga, Port-au-Prince sa Haiti, at sa inyong lahat, yung mga galing po ng iba't ibang bansa, yung mga nagsiuwian, ay may mga taga Texas pa doon, at yung mga kapatid po natin sa iba't ibang dako.
At feliz aniversario dos siguientes locais Maligayang no Brazil. anibersaryo sa mga sumusunod na lokal sa Brazil, Feira de Santana, Bahia, Montanya, Espiritu Santo. Pagbati sa inyo mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa inyo sa loob ng isang taon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos mga kapatid. Spanish-speaking, feliz aniversario al local Happy de anniversary sa lokal ng Colombia. Barangquilla, Colombia. Naway patuloy kayo samahan ng Diyos mga kapatid. Diyos los At bendiga. pagpalain nawa kayo ng Maligayang, Diyos. Pagbati, pagpapasalamat din po at happy anniversary sa mga taga Buruanga, Aklan, Gintas, Antique, Sitio Katipunan, yung mga taga Tarlac at DRT Bulacan, mga taga Bunuan, Pangasinan, Sinait, Ilocos Sur. At si kapatid na Antonio De Leon, nasa San Jose, Costa Rica. Binabati ko na rin si kapatid na Antonio De Leon Senior, yung dinalaw namin kanina. May kapangalan sila. Ayan. At ganoon din si kapatid na Marvin Go ng Las Vegas, Nevada, USA. Si Brad Robert Naboa nasa Pasig Bayan, NCR District 5. Si Brad Perry Quaresma sa Banawe, Quezon City, NCR District 6. Si Brad Bong Budenya ngayon ay nasa Tacurong City, Sultan Kudarat, Region 12. Si Brad Fred Cabanilla at Brad Mon Bernardo nasa Kalinan, Davao City, Region 11. Si Brad Danny Navales, Brad Jerry Cabanyero, Brad Noli Sabali at Brad Pablo Angge nandyan sa Progreso, San Juan City, NCR, District 4. At si Brad Resty Reyes, Brad Andy Perlada, nasa Paniki, Tarlac, Region 3. Nasa Tarlac na pala si Brad Resty Si Brad Sani Catan, Brad Mel Magdaraog, Brad Tony Santos, Brad Aga Kaakbay, Brad Edwin Magdaraog, Lito Quezon at Brad Rudy Alamares ay nandyan. Ayun. At of course, si kapatid na Josel Malyari, Brad Efren Baking at James Cos. Nandyan kayo pare-pareho. Sa Tokyo, Japan. Ayun, nandun pala sila. At si Brad Rodel Mangiliman, nagbabalik Palo, Leyte, sa Region 8. Yan, sa Kabisayaan. Sa inyong lahat, mga kapatid, maligayang araw po ng pagpapasalamat sa Diyos. At, sige, tayo ay magpapatuloy naman ng atin pong pag-aaral ngayon ng ating pinasimulan na paksa, kapatid na Rodel. Sa inyo bang mga naalaala, kapatid na Rodel, ano ang mga mahalagang bagay dito sa ating pinag-aaralan ngayon ang nakamarka na sa'yo at tinitignan natin na sa tulong ng Diyos ay maging bahagi ng ating pagpapaalalahanan, Kasi po, alam ninyo mga kapatid, yung ating obligasyon sa isa't isa na magpaalalahanan tayo, mag-aaralan tayo. Di ba kaya nga sa atin pong mga pagsasama-sama, bahagi yan ng ating ginagawa. Magtuturuan, magpapaalalahanan, iba-ibang mga forma sa pamamagitan ng salmo, ng himno, ng awit na ukol sa Espiritu, may mga paalaala ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Merong mga nilalamang mga paalaala sa bawat isa sa atin, kahit sa mga awitin na naglalaman ng salita ng Panginoong Hesus. At ganun din naman, isang bahagi ng ating ginagawa kapag tayo ay nagkakatipon, yung nag-aaralan tayo. Kaya nga isang bagay na sinasabi sa Biblia na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Hindi po tayo magsasalita ng laban sa isa't isa. Mag-aaralan tayo sa isa't isa. Ito ay pinag-aaralan natin dahil ito'y mga bagay na gagawin po natin na sama-sama. Alam ninyo, as we go along, at habang tayo ay nagpapatuloy ng ating mga paglilingkod,
Kaya sinasabi yung pinag-aaralan natin kanina na ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Yung pag-urong po, hindi yun ang dapat na makita sa atin na nabubuhay sa pananampalataya. Ang ba dapat na makita sa atin, kung hindi umuurong, dapat sumusulong. Nagpapatuloy tayo sa ating buhay na ikinabubuhay natin sa pananampalataya, yung lingkod na matuwid. Kaya po, pagka tayo ay sumusulong, meron tayong na-achieve, meron tayong nararating, hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang sabi po ng apostol na si Pablo sa 4 at 13 ng Efeso. Meron tayo kasing dapat na maabot, hindi natin maaabot kung nakapirmis ka lang. Hindi ka magpapatuloy, hindi ka susulong, lalo naman hindi mo maaabot kung aatras ka. Kaya tayo nagpapatuloy. Meron tayong pagkakaisa ng pananampalataya na dapat nating maabot, mga kapatid. Ngayon, isang bagay ang ating hindi maaaring alisin, yung katwirang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na pagkakakilanlan natin bilang mga alagad niya. Iyan yung ating laging inire-reiterate for the very reason na ito ay pagkakakilanlan. Hindi dapat itong mabura. Pagka nabura kasi ang pagkakakilanlan, nawawalan ka ng identity. Di ba ganun, mga kapatid? Pagka binura yung pagkakakilanlan, hindi ba mawawalan ka ng identity? Kung gusto mo na huwag kang mawalan ng identity, ang dapat na gawin natin, mga kapatid, huwag nating pabayaang mawala yung pagkakakilanlan sa atin bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang pagkakakilanlan, kapatid na Josel? Yun po'y matagal nyo na pong naituro. Binabasa nyo po sa amin, Kuya, yung Juan 13:35. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ba't kailangan po natin ito consistently ay ating magawa, may pagpatuloy? Kasi identity yan bilang mga alagad. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kung wala yun, paano wala lamang ikaw ay alagad? Ano ang magiging distinction mo sa hindi alagad? Sige nga po. Pag-usapan natin yan, kapatid na Josel. Ano distinction mo ngayon dun sa hindi alagad? Kung wala yung pagkakakilanlan mo. Wala pong paraan, Kuya. Kasi magiging claim na lang po. Lahat, puro alagad. Wala pong distinction. Para magkaroon ng distinction, para makilala yung kanyang mga alagad, dapat nandun lagi yung pagkakakilanlan. Kaya nga, sinasabi na sa ganito'y makikilala, meron kang palatandaan, may pagkakakilanlan yung mga alagad na hindi dapat mawala. Otherwise, wala kang identity ng pagiging alagad ni Kristo. You will just be one of them na na magsasabi, alagad ako. Di ba? Lahat naman magsasabi, alagad sila. Kaya lang, iba-ibang alagad.
Maaari ibibintang sa atin, kayo, alagad kayo na ganito. Kayo, di ba, kulto yan, ganito yan. O lahat ibibintang. But just the same. Pabayaan natin yon mga kapatid. Madaling magsabi. Parang alam ninyo, yung mga, madali naman mag-akusa sa tao eh. Dahil lahat naman ngayon may komentaryo eh. Bawat, kahit na sino na lang, may komentaryo. But hindi po ang ating pagbabatayan noong kung ano ba yung totoo, yung sasabihin lang ng kahit na sino. Hindi. Unang-una, lalo na bilang mga lingkod ng Diyos, may pagkakakilanlan yung mga alagad ni Kristo. At maliwanag yun sa ganito'y mga kikilala. O ba't makikilala? Yun ang pagkakakilanlan. Makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. O di yun ang pagkakakilanlan. Kaya mahalaga na ito ay lagi nating mamantini na nandun sa atin yung pagkakakilanlan na yun. Ang isang bagay, dapat may pag-ibig tayo sa isa't isa. Anong magiging resulta? Kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, papasok ba ngayon yung magsasalita tayo ng laban sa isa't isa? Pag niyo po, ilagay natin sa screen at saka natin iparallel yung 4:11 at saka yung 13:35. Tingnan ninyo mga kapatid, kung ano yung sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Paano? Kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. On the other hand, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa. Pagka may pag-ibig tayo sa isa't isa, hindi tayo magsasalita ng laban sa isa't isa. Kaya nga, di ba, ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Yung may pag-ibig, una sa lahat, aral yun. 4:8, mag-three-way split tayo ngayon ng unang Pedro. Maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. O edi pinag-uusapan dito, pag-iibigang magkakapatid. Kung tayo'y may pag-ibig sa isa't isa, mayroon tayo na identity. Meron tayong pagkakakilanlan sa atin bilang mga alagad. Ialis mo yon. Pag tinanggal mo yon, kapatid na Rodel, pag tinanggal mo yon, ano ang mawawala? Mawawala na po ang identity, kuya, ng pagiging alagad. Yan. Bakit? Kasi identity yun eh. Sa ganito makikilala. Yun ang identity natin. Na tayo ay mga alagad. Kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Kaya, una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. O bakit tayo dapat maging maningas? Identity natin yun eh. Pag hindi tayo naging maningas, hindi magiging glaring. Alam mo, pag sinabi yung maging maningas, kapatid na Josel, maging maningas. Pagka maningas tayo sa pag-iibigan, yung pag-iibigan ng magkakapatid, kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, yun ang pagkakakilanlan. Hindi ba nagiging matingkad yung identity natin kapag tayo ay maningas sa ating pag-iibigan? Opo, kuya. Matingkad po yun. Talagang kitang-kita po, ibig sabihin. Kaya po glaring. Kasi maging maningas yung pag-iibigan sa magkakapatid, ang pagkakakilanlan ng pagiging alagad ni Kristo.
O edi ano ibig sabihin? Magiging matingkad yung identity natin, yung pagkakakilanlan natin bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. On the other hand, pagka nagsasalita tayo ng laban sa isa't isa, para mo na nakikita, nagpe-fade away yung identity. Abay, di ba magkakapatid yung mga yan? Oh. Ba't ganun ang nangyayari? Kaya, huwag magsalita laban sa isa't isa. Yan, pinag-aaralan natin, mga kapatid, hindi para pakinggan lang natin, Kung hindi, matuto po tayo na pahalagahan yung sentido ng pagkakapatiran. Ayan ngayon. Bakit? Ito kapatid na Josel. Hindi ba ang utos, iibigin ng kapatid? Opo. Tama. Tama po. Maging maningas tayo sa pag-iibigan. Di mag-iibigan tayo. Hindi, one way. Sabi nung kanta nga nila, love, on a two-way street. Hindi one way lang. Mag-iibigan tayo. Yung kapatid, iibigin niya ang kapatid. Yung kapatid, iibigin din niya. Mag-iibigan yung magkapatid. Maging maningas tayo sa ating pag-iibigan. Kapatid na Josel, ano ang isang bagay pa na nakapaloob na iibigin natin? Pareho ba ito? Tingnan mo, kapatid na Josel. Nung sabihin, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Tapos, ano ang kadugtong? 2:17 ng unang Pedro, kapatid na Josel. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Teka muna, kapatid na Josel. Ano iibigin? Ang pagkakapatiran po. Iibigin ang pagkakapatiran. Pareho ba yun doon sa, paano mo bang, teka, sige, tatanungin na lang kita muna. Iniibig mo ba ang pagkakapatiran? Opo, kuya. Paano mo nasabi? Alam na po ni Brother Rodelio sa kanya po second question. Meron lang po akong mga nare-recall, kuya, doon sa mga dati po ay natalakay mo. At nadaanan po natin ang ilan doon sa trivia na iba po yung pag-ibig mo sa kapatid as an individual na kapatid o ilang kapatid. Iba pa po yung pag-ibig sa kapatiran in its entirety, yung pong brotherhood. Hindi pwede kasi sa atin po, sabi mo po noon, na ang mamahalin mo lang, ilan, o kaya lokal nyo lang, something like that. And dapat, yung kapatiran as a whole. At ginamit mo rin po doon, kuya, yung Roma 8:29. Kasi si Kristo po ang panganay sa maraming magkakapatid. Kaya, dapat buo, yung buong kapatiran, kasama si Kristo doon Bilang panganay nating kapatid, minamahal mo yon. May mga ganun po, kuya, na nare-recall po ako. Tama yun. Kaya nga ini-elaborate natin ngayon papaano ngayon yun, kapatid na Josel, in a more detailed manner, na masasabi nating iniibig natin ang pagkakapatiran. Kasi iniibig mo yung kapatid. Okay. Iniibig mo yung kapatid, hindi yung lokal lang. Iniibig mo ang mga kapatid. Paano natin ngayon masasabi na sa pamamagitan nun ay iniibig mo ang pagkakapatiran? Kasi di ba dapat magawa natin yan Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Tatanungin ko kayo, ba't ba tayo naging magkakapatid?
in the sense ng pagiging magkakapatid. Saan tayo magkakapatid? Magkakapatid ba tayo ngayon dito by blood? Magkakapatid tayo saan? Paano? Hindi ba yung nando doon sa sinasabi ng banal na kasulatan, kapatid na Josel, di pakibasa mo nga yung nasa Roma 8:29. Ito po. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yan, kapatid na Josel, ano? Yung mga una pa'y kanyang nakilala ay itinalagaan wika naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalagan niya ay kanyang tinawag naman. O edi, tinawag, kapatid na Josel. Opo. Yung mga tinawag, yun ang wika para maging magkakapatid at si Kristo ang panganay doon. O bakit tayo naging magkakapatid? O 1:12 ng Juan, Josel. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yan, kapatid na Josel. Di yung tumanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kasi tinawag sila, yung mga tinawag, kapatid na Josel, ay naging magkakapatid. Tinanggap kasi nila ang ating Panginoong Jesucristo, binigyan, pinagkalooban silang ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pare-pareho na ngayong anak, di magkakapatid. Si Kristo ngayon ang panganay na tumatayo. Sino yon? Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. O paano tayong naging magkakapatid, Brad Josel? Tinawag po tayo, tinanggap natin at sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang maging anak niya. At dahil tayo po ay sama-sama ngayon ng mga anak, sama-sama tayo na sumasampalataya, tumanggap sa ating Panginoon at sumampalataya, mga anak tayo, ibig sabihin magkakapatid po tayo at ang Panginoong Jesucristo po ang panganay nating magkakapatid. At kaya tayo, naging mga magkakapatid ngayon, dahil sumampalataya tayo. Kaya nga, magkakasambahay tayo sa pananampalataya. Magkakapatid tayo sa pananampalataya. Kaya kung makikita natin, ano po mga kapatid, ang esensya ng pagiging magkakapatid natin, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Magkakasangbahay tayo sa pananampalataya. Sumampalataya tayo, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At bilang mga magkakapatid na sumasampalataya, sino yung magkakapatid? Brad Josel? Yung pong mga sumasampalataya. Yan, di yung mga sumasampalataya. O kaya, pag pinag-usapan, yung tunay na kapatid, yun talaga yung sumasampalataya. Kapatid na Josel. Yung mga magkakapatid. At magkakapatid nga tayo sa pananampalataya. At meron tayong dapat na maabot
yung pagkakaisa ng ating pananampalataya. Ang sabi, iibigin natin ang pagkakapatiran. O paano natin ngayon sasakatuparan yung iibigin natin ng pagkakapatiran? Ba't ba tayo magkakapatid? Bro Josel. Tayo po'y sumasampalataya, Kuya. Paano ngayon iibigin ng pagkakapatiran? Teka muna. Kaya tayo magkakapatid kasi pare-pareho tayong sumasampalataya. Yung sinasampalatayanan mo, yun ang sinasampalatayanan ko. Kaya magkapatid tayo sa pananampalataya. Naintindihan mo, kapatid na Josel? Opo, Kuya. At kung iibigin natin ang pagkakapatiran, dapat iibigin natin yung nagpapaging magkapatid sa atin. Ba't ba tayo naging magkapatid? Dahil sa pareho tayo ng sinasampalatayanan Dapat ibigin natin yung sinasampalatayanan natin. Pareho tayo doon ng pananampalataya, kapatid na Josel. Pag iniibig natin ang pagkakapatiran, siyempre, kaya nga may kapatiran Yung kapatiran, merong reason ba't tayo magkakapatid. Di ba? May reason yun ba't tayo magkakapatid. Kaya tayo magkakapatid, pare-pareho tayong sumampalataya. Kung iniibig natin yung pagkakapatiran, kung ano yung sinasampalatayanan natin, ini-embrace natin yun pare-pareho. Otherwise, kung yung ine-embrace kong pananampalataya ay iba sa ine-embrace mong pananampalataya, hindi tayo magkapatid sa pananampalataya. At kung pareho naman tayo ng ini-embrace na pananampalataya, nandoon tayo sa pagkakapatiran. At kung iniibig natin ang pagkakapatiran, kung ano yung ating dahilan, ba't tayo magkapatid sa pananampalataya, dapat pareho nating iniibig yon, kapatid na Josel. Yung pananampalataya mo, pananampalataya ko. Yung pananampalataya, kaya nga meron tinatawag na common faith, pananampalataya ng lahat. Basa tayo, 1:4 ng Tito, Brad Josel. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat. Kita mo? Merong pananampalataya ng lahat. Yung pananampalataya ng taga Pampanga, dapat yun ang maging pananampalataya ng lahat ng mga magkakapatid. Yun nga yung inaabot natin hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya. Paano natin ma-achieve na maabot ang pagkakaisa natin ng pananampalataya? Kung iniibig natin, Brad Josel, yung pagkakapatiran dahil ang pananampalataya ng taga Bulacan, siyang pananampalataya ng taga Pampanga, ng taga Maynila, ng taga Bisaya. Dahil yun ang dahilan ng ating pagkakapatiran Kaya tayo mayroong kapatiran dahil isa ang ating sinampalatayanan. Pagka magkaiba tayo ng pananampalataya, hindi tayo magkapatid sa pananampalataya. Kaya tayo magkapatid sa pananampalataya, pareho tayo, Brad Josel, ng pananampalataya. O kaya, kung iniibig natin ang pagkakapatiran, dapat iniibig mo yung dahilan ba't tayo magkapatid. Ewan ko kung nasasakyan mo, kapatid na Josel. Kuya, yung pong mga katwirang na himay na yon, talaga pong glaring na po sa amin. Kasi dapat naintindihan natin, ba't nga ba tayo naging magkakapatid? At pagkatapos nababasa natin, kababasa ni Kuya doon sa 2:17 ng unang Pedro, ibigin ninyo
ang pagkakapatiran. Paano ba tayong nagkaroon ng pagkakapatiran? Paano nating masasabi na iniibig natin yung pagkakapatiran? Utos yan. No? Nakita po namin ngayon sa iyo pong mga hinmay, kuya, na tayo po, kaya tayo'y tinawag ng Diyos para maging mga magkakapatid kasi sumampalataya tayo. Tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Naging magkakapatid tayo kasi naging mga anak tayo ng Diyos. Nang sumampalataya tayo, tinanggap ang Panginoong Jesucristo at tinawag tayo ng Diyos, binigyan tayo ngayon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Gaya ng sinasabi nga po dyan sa Juan 1:12 na yan. Ngayon, kung tayo po, tinawag ng Diyos bilang magkakapatid at ang Panginoong Jesucristo ngayon, ang ating panganay na kapatid at tayo po ay sumasampalataya. Malinaw po yan Yung mga nagsisampalataya o nagsisisampalataya, actually, yung pong exact word dyan, in-emphasize kasi ni Kuya yan ng kanina. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Itong mga ito, lahat ng ito na binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, na naging magkakapatid, pare-pareho ng pananampalataya yon. Hindi pwede na iba ini-embrace mong pananampalataya. Dapat kung ano yung kay Kuya, yun din ng akin, yun din ng iyo, yun din ng ating lahat. Kasi yun nga po ang naging dahilan kaya tayo tinawag na magkakapatid sa pananampalataya. Hindi naman tayo, in any way, most of us, ay hindi naman tayo related by blood sa anong essence tayo naging magkakapatid, sabi ni Kuya? Naging magkakapatid tayo sa pananampalataya. Paano nangyari yun? Kasi nagkaroon tayo ng pananampalataya na pareho. Hindi pwedeng magkapatid tayo sa pananampalataya, magkaiba tayo ng pinaniniwalaan, magkaiba tayo ng pananampalataya. Kaya sinasabi ni Pablo, hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya, doon sa 4:13. Hanggang sa abutin natin ang nating lahat, ang pagkakaisa ng pananampalataya. Meron talaga noon. Kaya may sinasabi rin si Pablo doon sa kay Tito naman na common faith sa 1:4 ng Tito. Na ang sabi po niya, kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat. So, lahat po ng ito na nagsisisampalataya na pare-pareho ang kanilang pananampalataya, sila po yung magkakapatid sa pananampalataya, sangbahayan ng Diyos to. Mga binigyan ng karapatan na maging anak. Ngayon, iniibig nito yung kapatiran. Hindi mo kasi pwedeng paano natin iibigin ang kapatiran kung magkaiba tayo ng pananampalataya? Magkakontra tayo ng paniniwala. Magkakaroon ba tayo ng ganito? Na iibigin natin ang pagkakapatiran kung magkakontra tayo. Hindi Kaya nga kanina ine-emphasize ni Kuya yan, kung tayo, meron tayong parehong pananampalataya, may pananampalataya ng lahat, may common faith tayo. Bilang magkakapatid, talagang iibigin mo ngayon yung pagkakapatiran. Otherwise, doon pa lang sa pagiging magkasambahay sa pananampalataya, magkapatid sa pananampalataya, hindi na tayo papasok doon sa ganung description Kasi hindi mo masasabing niibig mo yung kapatid na iba kayo ng pananampalataya. Kapatid na kasi kapatid Kaya kayo magkapatid dahil sa pananampalataya ninyo. Ano ba yung pananampalataya na yun? Ang sinasabi nga ni Pablo doon sa 1:23 ng Colosas, kapatid na Josel, ang sabi, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Kaya, yung pananampalataya na yon na dapat nating pamalagian at yung pananampalatayang nagbubuklod sa atin, na dapat nga abutin natin yung pagkakaisa ng pananampalataya. Dahil yun ang buklod natin The reason ba't tayo magkakapatid sa pananampalataya
Ay dahil dun sa pananampalataya. At yung pananampalataya na yon, pananampalataya sa Ebanghelyo, kapatid na Josel. At yung pananampalataya sa Ebanghelyo na yon, dapat pareho tayo doon. Kung pareho tayo doon ngayon, kapatid na Josel, magiging isa tayo. At yun ay paraan para maipakita mo ang pag-ibig mo sa pagkakapatiran. Kasi pagkakapatiran ang pinag-uusapan eh. Ano ba yung pagkakapatiran? Yun yung pinagkakaisahan ninyo. Yun yung kung saan kayo nagmi-meet. Yun yung reason ba't kayo magkapatid sa pananampalataya tinatawag. Kaya magkapatid kasi magkaisa kayo ng pananampalataya. Kung iniibig natin ang pagkakapatiran, ibigin mo yung pananampalatayang taglay ng lahat. Hindi pwedeng iiba ka ng pananampalataya pagkatapos iniibig mo ang pagkakapatiran. Ang umiibig sa pagkakapatiran, kung ano yung nagbubuklod, yung pagpinagkakapatiran nila, no, Brad Josel, iniibig mo, ini-embrace mo yun, niyayakap mo yun. At yun ang ipinapractice nating lahat. Kung halimbawa, iniibig natin ang pagkakapatiran, kung ano ang pinapractice ng kapatiran, yun ang ipapractice ng umiibig sa kapatiran. Kaya tignan mo yung umiibig sa kapatiran, kaisa yun. Kaisa yun doon sa paggawa. Kaisa yun doon sa kung ano yung pananampalataya ng ibang mga kapatid na sumampalataya sa Ebanghelyo. Ebanghelyo, isa yung sinampalatayahan na natin Doon tayo magkikita. Yun ang ating common denominator, mga kapatid. Yung pananampalataya sa Ebanghelyo. Doon tayo magtatagpo. Doon tayo magkikita. Kaya halimbawa, magkakahiwalay kayo ng kaisipan. Ayaw nung isa ng ganito, ayaw nung isa ng ganon. Ano ang gusto ngayon ng Ebanghelyo? Ano ang requirement ng Ebanghelyo? Doon tayo magkikita. Kahit pa ayaw mo nito, ayaw ko nung ganito, ayaw nung isa yung ganon, ito ang sinasabi ng Ebanghelyo. Pagdating doon sa kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo, dahil iniibig natin ang pagkakapatiran, doon tayo magkikita-kita sa sinasabi ng Ebanghelyo. Di tayo hihiwalay doon. Anong importansya nun, mga kapatid? Sa pamamagitan yan, makikita natin kung paano tayong mabubuhay ng nararapat. Yan. Ba't ngayon pinag-uusapan yon? Basa. Balikan natin ang 1.27, kapatid na Josel ng Filipos. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yan, kapatid na Josel, ano pagsisikapan natin? Yung pagkakaisa ng ating mga kaluluwa sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At kung nagsisikap tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo, magtatagpo-tagpo tayo. Saan tayo magtatagpo-tagpo, mga kapatid? Sa Ebanghelyo. Kahit na ano pa ang differences natin, magkikita-kita tayo. Bakit? Iniibig mo yung pagkakapatiran, yung nagpapaging magkakapatid sa atin, magkikita-kita tayo doon. Kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo, doon tayo. Bakit? Ang ating buhay
dapat nandoon sa Ebanghelyo. Maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Bakit ngayon ini-emphasize natin, Brad Josel, yung maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo? Ano po ang mahalagang punto dito? Kasi mga kapatid, mayroong nararapat. Mayroong hindi nararapat. Gusto ba nating maging karapat-dapat? Ano gagawin natin? Yung buhay natin, dapat, kaya nga dapat, karapat, dapat, nararapat. Dapat, ang buhay natin, karapat dapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So ano ang lagi po nating pupuntahan? Halimbawa, pinag-usapan. Pupuntahan natin ngayon. Ano yung binabasa natin kanina, kapatid na Josel? Puntahan natin ngayon yung nasa Efeso, Bra Josel. 5, umpisahan natin umpisahan mo na sa, sige, sa 1 na tayo mag-umpisa, Bra Josel. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Teka muna. Paano tayo dapat, kapatid na Josel? Dapat po magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Kung gaya tayo ng mga anak na minamahal, ikaw gaya ng anak na minamahal, gaya ng anak na minamahal si kapatid na Rodel, gaya ng anak na minamahal si kapatid na Sani, si kapatid na Mel, ano kayo? Magkakapatid po, kuya. Pare-pareho kayong mga anak Opo. Kung tayo, magiging gaya ng mga anak na minamahal, ano ang gagawin natin? Tuloy sa 2. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Teka muna. Kung tayo pala, kapatid na Josel, magiging gaya ng mga anak na minamahal. Magkakapatid, ano? Ano dapat natin gawin? Magsilakad kayo. Gaya kayo ng mga anak na minamahal. Magkakapatid kayo. Magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo na panganay sa magkakapatid sa inyo. Hindi ba si Kristo panganay sa magkakapatid, Brad Josel? Opo, kuya. Tapos, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngayon, ayan yung dapat nating gawin. Lalakad tayo sa pag-ibig. Kung tayo'y magkakapatid. At yung magkakapatid na lumalakad sa pag-ibig, iniibig nila yung pagkakapatiran. Kasi yun ang reason, ba't sila magkakapatid? Do you follow, kapatid na Josel? Opo, kuya. Iibigin mo yung kapatiran kasi yun nga ang dahilan. Kaya tayo naging magkakapatid Dahil tayo po, gaya po ng nahimay na ni kuya, merong iisang pananampalataya at tayo po'y tinawag ng Diyos, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ito rin ngayon ang sinasabi ni Pablo dito sa Efeso 5:1 sa pag-uumpisa na tayo po mga anak na minamahal, gaya ng anak na minamahal bilang magkakapatid. Yan po ang kalagayan natin ngayon di ibigin natin ang kapatiran. Kaya sinasabi niya sa talatang 2,
magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo na panganay ninyong magkakapatid. Pwede mong idugtong At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili. Ayun, ganun po ang Wag mo pag-ibig. kakalimutan, Brad Josel, ang sinabi ni Pedro, ibigin ninyo, alin yun, kapatid na Josel? Ang pagkakapatiran. Ang pagkakapatiran. Yun nakita mo, no? Hindi naman ibigin ninyo, hindi naman dyan ang nakalagay. Kasi ibang bagay ito no? Hindi naman nakalagay dyan yung, tama yung iibigin natin ng kapatid, mag-iibigan tayo sa isa't isa. Pero dito, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. No. Ba tayo magkakapatid? Ba't tayo merong kapatiran? Dahil magkakaisa tayo ng pananampalataya. Sumampalataya tayo sa Ebanghelyo. Kaya, iibigin mo ang Ebanghelyo. In the same way na pinag-uusapan natin, iibigin natin yung kautusan. Kasi yung Ebanghelyo, kinapapalooban yon ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya iibigin natin yun At yun ang reason kung ba tayo magkakapatid. Magkakapatid tayo sa pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Ngayon, tayo ang wika lalakad sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Ngunit, eto na kapatid na Josel, ngunit, ang pakikiapid, tatanungin kita, Brad Josel, yung pakikiapid, karapat-dapat ba sa Ebanghelyo ni Kristo? Hindi po, Kuya. At ang lahat ng karumihan, karapat-dapat ba sa Ebanghelyo ni Kristo? Hindi rin po. Kung mabubuhay tayo ng karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, mabubuhay ka ba sa karumihan? Sa pakikiapid? O sa kasakiman, kapatid na Josel? Hindi po, Kuya. Bakit? Kasi dapat po mabuhay tayo karapat-dapat ang pamumuhay natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Kontra po yan. So ano ang batayan mo ngayon? Bakit hindi ka dapat mabuhay sa karumihan, sa kasakiman, sa pakikiapid? Yung pong Ebanghelyo ni Kristo. Dahil dun tayo marapat na mabuhay. Mabuhay. Mabubuhay tayo karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung pakikiapid, karumihan, kasakiman, hindi karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, kaya hindi tayo dapat dun mabuhay. At sabi, huwag man lamang masambit sa inyo. Bakit, kapatid na Josel? Bakit? Hindi po, kasi nga po, hindi po karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo yon, Kuya. Kaya ang sabi, ang pakikiapid, lahat ng karumihan, kasakiman, huwag man lamang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Ano ibig sabihin? Meron palang nararapat sa mga banal. Nasusundan mo, kapatid na Josel. Yung pong pinapansin nyo na yon, Kuya, may kislap po yun Gaya ng nararapat sa mga banal. Kasi previously, kanina, binabanggit nyo po, meron kasing nararapat at hindi nararapat. Ngayon, sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, gaya ng nararapat sa mga banal, itong sinasabi ni Pablo sa 5:3, hindi ito dapat masumpungan sa atin. Pakikiapid, lahat ng karumihan, kasakiman, huwag man lamang masambit sa atin ito, gaya ng nararapat sa mga banal.
May ganun pong kislap na dumating, kuya. Ang ibig sabihin, merong nararapat sa mga banal. In the first place, di ba, kaya tayo tinawag, ang sabi kapatid na Josel, ng apostol na si Pablo. Di basahin natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Basahin muna natin ang nasa kapatid na Josel. Punta muna tayo sa 4:3. 4:3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Yan. Kalooban pala ng Diyos, ang inyo ang wikang pagpapakabanal. Teka muna, sino ba yung magkakapatid? Bro Josel. Ito pong pinanggalingan natin, yun po yung mga sumasampalataya na mga tinawag, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Di ba, Kuya. ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sino ba ang aking mga kapatid? Sumagot siya, sino aking ina? Sino aking mga kapatid? Ang sabi, kapatid na Josel, iniunat ang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. O ngayon, ang sabi ngayon ni Pablo, doon sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika, ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Sino yung gumagawa ng kalooban ng Diyos? Yung magkakapatid. Yung magkakapatid, sa pananampalataya, gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo anwi kay magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Huwag mong kalilimutan yan, kapatid na Josel. Hindi sapitan ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa 7, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Yan, nakita mo, ano? Ang kailangan sa nagpapakabanal, nabubuhay gaya ng, sabi kapatid na Josel, paano? Yung binasa natin kanina sa 5 at 1, ano ang sabi, kapatid na Josel? Magsitulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Bilang mga anak, magkakapatid tayo. Bilang mga magkakapatid, kaya tayo magkakapatid dahil ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, yung ating pagpapakabanal. At para naman tayo mabanal, kapatid na Josel, ay kailangan mabuhay tayo ng nararapat sa Ebanghelyo. At yung hindi nararapat sa Ebanghelyo, ang sabi, huwag man laman ang wikang masambit na gaya ng nararapat sa mga banal. Dahil may nararapat doon sa mga banal. Ngayon, pagdating ngayon dito sa binabasa na natin sa unang Tesalonika, tayo tinawag hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya ang sabi doon sa 4:4, kapatid na Josel, ang sabi ng banal na kasulatan, bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan
sa pagpapakabanal at kapurihan. O edi bahagi ng pagpapakabanal yung maging mapagpigil sa sariling katawan. Ayon yon sa buhay na nararapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. O babalik tayo ngayon doon sa pinag-uusapan natin. Ang pakikiapid, lahat ng karumihan, kasakiman, huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Bakit hindi nararapat yun sa mga banal? Kasi hindi yon karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. O ang karumihan man, hindi nararapat yon sa Ebanghelyo ni Kristo. O mga mangmang na pananalita. Ano yung mangmang na pananalita? Yung pananalita na hindi nararapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. O ang mga pagbibiro na na di nararapat. Saan? Sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong panuntunan? Ang panuntunan ng nararapat at hindi nararapat, mabubuhay tayo nararapat sa Ebanghelyo. Anong panuntunan? Anong panuntunan ng nararapat at hindi nararapat? Oh. Sige nga. O, tanungin nga natin yung ating dalawang kapatid doon, anong nararapat at hindi nararapat. O. Kasi, ano tayo interesado yung, sige nga. Tanungin nga natin yung dalawang kapatid natin doon. Yan, sige. Taga saan po kayo mga kapatid? Sige po, yan. Yan, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Yan. Anong lokal po kayo? Ano po? Taga La Verdad po. La Verdad, si kapatid, yung katabi mo. Commonwealth po. Commonwealth. Kayo po, kapatid. Commonwealth po. Commonwealth. Yan. Matagal na ba kayong mga kapatid? Ako, ano po? La Verdad, Caloocan. Awalit po. Palit. O, sila Commonwealth. Commonwealth. Doon po ba sa dating Commonwealth? Yung bago na po. Yung bago na. Ayan. Doon kayo dumadalo palagi. Opo. Ayan. Pero palagi ko kayo nakikita dito, di ba? Oo. Madalas kayo dito. Ano ba ang naintindihan nyo sa pinag-aaralan natin? Opo, batiin ko na lang po yung ina ko po sa Cavite. Ayan. Sige. Pero nakakasunod kayo sa pinag-uusapan natin. Opo. Yan. So, alam naman natin po ang pagpapahalaga sa aral ng Ebanghelyo. Mga kapatid? Kayo ba'y kailan nabautismuhan? Noong July 7, 2023. Yung si kapatid? October 9, 2009 po. 2009. Kayo po? December 22, 2016 po. 2016. Magkalayo kayo. Pero kayo magkalokal. Opo. 2009 pa si kapatid. Ibig sabihin, bata ka pa noon, Ilang taong kayo noon nabautismuhan? 16 years old po. 16 pa lang. Kayo lang ba ang kapatid sa pamilya nyo? Ako pa po. Ako lang po sa ngayon po. Okay. Pero may asawa ka na ba? Wala pa naman po. Wala pa naman. wala pa naman. Malapit na. Pero ilang taong ka na ngayon lalabas? 16... 32 years old na po. 32 na. Yan. Bata pa naman pala. Yan. Salamat. Kayo naman po regular na nakakadalo. Awa ng Diyos po. Kumusta naman po doon sa inyong lokal? Wala naman pong
problema kayo doon. Awa po ng Diyos, Kuya. Oh, yan. Salamat sa Diyos sa inyong... Kaisa naman kayo sa pananampalataya. Awa, tulong po ng Diyos. Awa, tulong ng Panginoon. Ayan. Ayan. Kasi tayo mga magkakapatid, ganyan, ano, doon sa inyo bang lokal, nakakarating yung ating, yung ating mobile dental and optical clinic. Opo, Kuya, regular po doon every Sunday. Regular every Sunday. Ayan. O, di ibig sabihin, yun, common yun eh. No? Common yun eh. Regular eh. Nasa Commonwealth sila eh. Kaya, salamat sa inyong pakikipagkaisa. O, ayan eh. Ito nga, tanungin nga natin dito. Sige, para magising o. Dito nga tayo kay Brad Joseph. O, nakita ko si Brad Joseph eh. O, Brad Joseph. Naiintindihan mo naman pinag-uusapan natin, Brad Joseph. Kuya, awa po ng Diyos. Ayan, Naunawaan ko po. Ano ang naintindihan mo? Naunawaan ko po. Ayun. Abay, unawang-unawa mo talaga. Naintindihan mo naman na tayo'y dapat magkaisa ng pananampalataya. Opo, Kuya. Na kung ano ang pananampalataya ng mga taga-Commonwealth, dapat taga saan ka ba? Commonwealth din. Commonwealth ka din. Pagka naman nagkaiba pa kayo, pareho pala kayong taga-Commonwealth. Oh. Sino ba hindi taga-Commonwealth dyan sa inyo? Ayan. May mga hindi taga-Commonwealth naman dyan. Yan, sige. Tingnan natin yung mga hindi taga-Commonwealth dito. Dito sa mga hindi taga-Commonwealth ito eh. Oh. Yung mga kabataan nating mga kapatid na nandyan, sino ba yung mga nasa ang pangalan yan? Yung nagdiriwang ng kanilang local anniversary. Sino bang nasa, yung local anniversary nyo, di po ba meron dyan? Ano nga lokal yon? Yan. Sige. Tignan natin itong mga kapatid dito na Ayan. Ibigay mo yung microphone doon sa kapatid na, ayun, yung kapatid na nakasalamin. Dito, yan. Ayan. Ito. Yan. Nasa harap mo eh. Dito, sa likod mo. Ayan, sa likod mo. Yan. Magandang gabi po, kapatid. Magandang gabi po, Kuya. Taga saan po kayong lokal? Lokal po ng Dagupan, Pangasinan. Taga Pangasinan pa pala kayo. Anong year po kayo na-anib? 1998 po. 1998 ba? Talaga naman. Ilang taong kayo noon? Mga 27 po, Kuya. 37? 27. 27. Di ilang taon na po ba kayo ngayon? 54 po, Kuya. Mas bata kayo sa akin. Naintindihan nyo naman pinag-aaralan natin. Opo, Kuya. Kayo ba ay iniibig ba ninyo ang pagkakapatiran? Opo, Kuya. Paano nyo nasabi? Kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ano ang batayan natin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng parehong pananampalataya. Yung pananampalataya natin dapat pareho. Saan? Pananampalataya saan? Sa mga utos po ng Diyos. Sa mga utos ng Diyos. Ayan, at pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Ayan. Pareho naman kayo. Kaisa naman kayo ng pananampalataya. Sawat tulong po. No, mga taga-Commonwealth. Ayan. Ilan na yun? Marami ba taga-Commonwealth dyan? Taas nga kamay ng mga taga-Commonwealth. Kalahin mo, apat lang pala kayo na taga-Commonwealth. Natsyempohan pa kayo.
Salamat po. Kumusta sa mga taga-Pangasinan, ha? Ayan, Opo, salamat. kuya. Salamat sa Salamat Diyos. po sa Diyos. Manatili kayo sa pakikipagkaisa ng pananampalataya, mga kapatid. Oh. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, Brad Josel, ang ating pamumuhay, nararapat, ang karapat-dapat sa Ebanghelyo. Maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang laging magiging batayan natin, mga kapatid, alin ba yung dapat at hindi dapat? Ano, Brad Josel? Yun pong ebanghelyo ni Kristo, kuya. Kaya nga, mabubuhay tayo na merong pagpipigil sa ating sariling katawan. Ang sabi, na sa pagpapakabanal at kapurihan. Ano ba ang ikababanal natin? Huwag nating kalimutan, ang utos, banal. Ang kautusan, banal. Matuwid at mabuti. Para tayo mabanal, sa pamamagitan ng kautusan, sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na ikababanal natin yung salita ng Diyos, yung salita ng ating Panginoong Hesukristo, yung aral ng Ebanghelyo, na kung saan dun dapat nakalapat ang ating pamumuhay. Kaya po pag pinag-uusapan, teka muna, hindi pala dapat, Brad Josel, ang sabi, yung mga salita na mga mangmang na pananalita, kailan mo i-consider ngayon yung pananalitang mangmang? Kailan mo i-consider na yan ay karumihan? I-consider mo na labag doon sa pagpapakabanal? Kapag ka yan, kapatid na Josel, kaya nga sabi, karumihan man, mangmang na pananalita, mga pagbibiro na di nangarapat. O ano ang batayan ng nararapat at hindi nararapat, kapatid na Josel? Ang batayan ng nararapat at hindi nararapat, yung aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat, dun nakalapat yung ating buhay. Pagka sinabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, dapat ganito. Yun ang dapat. Pag sinabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi dapat na ganyan. O hindi dapat na ganun. Kaya, ang gagawin at hindi gagawin, saan bilang mga magkakapatid na nagkakaisa ng pananampalataya, ano ang pagbabatayan natin? Ang gagawin at hindi gagawin ng nagbabanal, para kasi tayo mabanal, dapat nandun tayo sa pagsunod sa kautusan. At kung iniibig natin ang pagkakapatiran, iibigin natin yung ating pinagkakaisahan na pananampalataya na aral ng Ebanghelyo. Iibigin natin yon. Iibigin natin ang kautusan. Iibigin natin yung aral ng ating Panginoong Hesukristo. Na pag iniibig natin yon, ang buhay natin, ilalapat natin sa aral ng Ebanghelyo. Ano ang batayan ng nararapat at hindi nararapat? Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi maliwanag yung katwiran Ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi tayo dapat na masumpungan sa pakikiapid. Sabi, maliwanag yun, yung sinasabi na yun. Ang pakikiapid, lahat ng karumihan, kasakiman, huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Di hindi nararapat yun sa mga banal. Ba't hindi nararapat yun sa mga banal? Kasi hindi yun ang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya pag tinanong mo ngayon,
Yun ang mangmang na pananalita, yung mga pagbibiro na hindi nararapat na sinasabi, karumihan man. Kundi kayo'y mapagpasalamat. Kayo'y magpasalamat. Ay, ano ang pagbabatayan mo? Ano ang pagbabatayan mo? Di ang pagbabatayan mo pa rin yung aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ito'y labag sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi nararapat. Pag ito naman ay ayon sa Ebanghelyo ni Kristo, nararapat naman yon. Ano ang ibig sabihin? May do's and may don'ts. Alin ang batayan ng gagawin at hindi gagawin? Yung aral at kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Para lang po yan yung sinasabi, mga kapatid. Di ba parang, sabi nga ng batas ng tao, there is no crime when there is no law punishing it. Yan. Pagka mayroong law na nagpaparusa dyan sa batas ng tao, krimen yun. Pag may batas na nagpaparusa. Kung walang batas na nagpaparusa dito, ang sabi nila, hindi yan krimen. O ano po ang ibig ko lang sabihin? Bakit ko ginagamit ang paghahalin tulad na ito? Kung gusto natin malaman yung nararapat at hindi nararapat, ang tatanungin mo lagi, yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. O, edi titignan mo, teka, ano ba ang sabi? No? Ganito. Sabi mo, tumingin ka sa salamin. Okay ba itong suot ko? O kaya, punta ka ng department store. Bibili ka ng damit sa Commonwealth, doon sa may malapit doon sa Commonwealth, ha? Oo. Bibili ka ng damit. Ikaw babae. No. Sabi mo, pwede kaya to? Pambabae naman Yan. Alam niyo mga kapatid, mahaba lang. Ayokong biglain, kasi baka kayo mabigla. Kaya, dinadahan-dahan natin para makikita. Pero, sana masusundan po ninyo, no? Masundan ninyo, no? Eto. Di ngayon, binili mo na. Sinuot mo na ngayon. Harap ka ngayon sa salamin. Nung humarap ka ngayon sa salamin, tinignan mo na ngayon yung nabili mong damit. Alam niyo naman, minsan, lalo na pag hindi naman isinusukat. O kaya, minsan, depende. Noong ikaw ay bumili, mari sinukat mo, medyo payat ka pa. Noong isinuot mo naman, medyo nagdaang ka sa maraming kainan, medyo na iba na, no? Parang kung noong una sinuot mo ng okay naman, maaaring nung gagamitin mo na, matagal na na-stock. Nung gagamitin mo na iba na ang dating, ano? Kailangan mo nang magtastas, kailangan mo nang mag-retoke. Ngayon, titignan mo ngayon, okay ba to? Pwede ba to? O bilang ikaw ay sumasampalataya, kung iniibig mo ang pagkakapatiran, ano ang pagkukunan mo ng sagot, kapatid? Ano ang pagkukunan mo ng sagot? Kung pwede ba o hindi ba pwede? Eto, pambabae naman Pwede ba, hindi ba pwede? O yung ayos mo, pwede ba, hindi ba pwede? O yung gagawin mo, pwede ba o hindi ba pwede?
O naman ikaw, pwede ba naman, di ba naman ako pwede, bakit masama bang kumanta ako? O hindi masamang kumanta ka. Pero huwag ka magwawala na naghuhubad ka pa ng kung ano-anong hinuhubad mo. Kakanta ka lang eh. Di ba? Nakulang na lang eh. O, bakit? Tatanungin mo, teka muna, yung bang ginagawa mo, karapat-dapat ba sa Ebanghelyo ni Kristo? Anything. Bakit po? Kung iniibig natin ang kautusan, kung iniibig natin ang pagkakapatiran, we will always go back sa dapat nating pinagkakaisahan. Bakit? Pag tinanong mo, teka, kapatid ba yun? Ba't may tanong na ganon? Ba't may tanong na ganon? Kung pare-pareho tayo ng pinagbabatayan ng ating pamumuhay. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, maliwanag eh. Sabi ni Pablo, di tumitingin ka, ano? Titingnan mo. Okay naman, mahaba. Mahaba naman. Sabi, mabubuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sabi ni Pablo, kung iniisip ng sino man na siya'y ayon sa Espiritu o propeta, sabi doon sa 14:37, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Sinulat ngayon ni Pablo, ang sabi niya, ang mga babae, eto, gayon din naman, 2:9 ng unang Timoteo. Ang mga babae, magsigaya ng, pwede po, pakibasa natin mga babae. Ready? Mga babae, pwede bang lakasan natin? Pakibasa natin mga kapatid. Gayon din naman, kundi ayon, di ba? Kundi ang wika, siyang nararapat. Di may nararapat, kapatid na Josel, ano? Sa mga babae na magpakabanal. O ano ba ang pagbabatayan ng pagpapakabanal? Hindi ba yung kautusan? Hindi ba yung aral ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi, doon sa 9, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Yun ang aral ng Ebanghelyo. May katimtiman at hinahon. Yan. Di, ngayon, titignan mo ngayon. Pwede ba to, sabi mo? Titignan mo, humarap ka sa salamin. Ano ang pagbabatayan mo? Karapat-dapat ba sa Ebanghelyo ni Kristo? Ano ba ang sabi ng Ebanghelyo ni Kristo? Gagayak, mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Di ikaw ngayon ang sasagot. Bakit? Gagamitin mo ngayon yon. Alin yon? Ang kinauuwian ng bilin, anong kinauuwian ng bilin? Pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at mabuting budhi, at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Di gagamitan mo ngayon ng pananampalataya mo sa Ebanghelyo
na dapat tayo'y magkakaisa doon, na hindi pa imbabaw. At gagamitan mo ng pusong malinis, ng budhing malinis. Pagtingin mo ay sa salamin, aber, mahinhin ba, sister? Mahinhin ba? O alam na this? No? Kasi kung minsan, pipilitin talaga na kahit na tapos, kayo na po, alam nyo, mga kapatid, gamitin natin ang pusong malinis, budhing malinis, at pananampalatayang walang paimbabaw. Bakit? Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, kayo'y makikita, mapapagsabihan, mapupuna. Ba't kayong ganito? Ba't ganito? Alamin na natin, ha? Pag halimbawa, ba't kayong, di ba kami, kapatid ninyo yon? Ang kapatid, kasamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yun lang ang sagot dun eh. Ngayon, kapananampalataya ka ba? Kung kapananampalataya ka, dapat yung sinasampalatayanan ng karamihan, yun din ang sinasampalatayanan mo na aral ng Ebanghelyo, yung nakasulat. Kung ikaw ay kapatid sa pananampalataya, kung iniibig natin ang pagkakapatiran, dito pa lang sa usapan na ito, mga kapatid, meron ka na kagad ngayon tatanungin, okay ba to? Ang tanong, nararapat ba? O hindi ba nararapat? Ano ang batayan? Magsasalita ka. Halimbawa, minsan, alam nyo, kung minsan sabi po nila, may kasabihan sa English, there are many true words spoken in jest. Di ba, no? Minsan, sabi, may mga bagay na totoo na sinasabi ng pabiro. Merong ganun no? Ngayon, ano ang babatayan mo? Mangmang na pananalita. Saan mo babatayan yung pananalita? Kung yan ba'y pananalitang may kamangmangan, tingnan mo. May lalabagin bang aral? Labag ba sa aral ng Diyos? Meron kang isusuot? Tingnan mo. Kapatid, gamitan ng pusong malinis, budhing malinis, pananampalatayang hindi paimbabaw. Bakit po? Because yung salita ng Diyos, mga kapatid, buhay yun. Kung iniingatan natin sa ating puso ang salita ng Diyos na buhay, kakausapin yan ang puso mo, ang budhi mo, ang kaisipan mo. Kaya pagtingin mo sa salamin, di ba, no? Somewhere, somehow, here in your heart, at the back of your mind, something's telling you, di ba? Sister, para ka na suman sa ibos. Meron dyan parang ng santol na hindi mo maintindihan. Tignan mo yung, kayo makakapagsabi nun. Tapos, alam nyo din pagka, mga kapatid, siguro, pabayaan ko na lang po na ang Espiritu ng Diyos ang kumausap sa inyong mga puso, sa inyong mga budhi. Batay sa aral na atin namang pinag-aaralan, ipinapaalaala sa bawat isa sa atin. Para nang sa ganon, as we go on, as we go along, magdetalye tayo, kapatid na Josel, ng iba pang mga bagay na nararapat at hindi nararapat ayon sa pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Dahil maraming bagay tayong pag-uusapan dito,
Hindi po ba mahalaga yon? Hindi ba mahalaga na alam natin? Kaya nga, meron tayong pinag-uusapan eh. Ang sabi, dun sa unang Juan 2 at 6, kapatid na Josel, pasuyo ako sa iyo. Opo. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Yan. O edi, may nararapat, no, kapatid na Josel. Yung nagsasabing nananahan sa kanya, nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. So, ang next question ngayon, paano ba yung nilakad niya? Ganun lang naman yun eh. Saan tayo pupunta? Alin pa rin ang pagbabatayan natin? Yun pa rin pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Diyan muna mga kapatid, malalim na po ang gabi. Hindi, baka mamaya sabihin nyo, hindi naman yata nakarapat-dapat yan. Uwi pa kami ng Commonwealth. Oh. Sa susunod, damihan nyo yung kasama nyo sa Commonwealth. Nasa Commonwealth kasi sila eh. Meron na kasi pong pagkakatipon doon eh. Pero salamat sa Diyos dahil tayo ay nakikita-kita dito. Although, ayan oh. Ayan mga kalokal nyo sa Commonwealth. Oh. Sa Quezon City. Pagbati po sa inyong lahat dyan mga kapatid. Sana ay maiuwi natin sa ating mga puso. Ano? Huwag niyo pong kalimutan. Yung kinauwian ng bilin, dapat mailagay natin sa puso natin. Yung pag-ibig, dapat nagbubuhat sa malinis na puso, mabuting budhi, pananampalatayang hindi paimbabaw. Kaya titignan, tatanungin natin, kakausapin natin palagi, yung puso natin na dapat mag-ingat ng salita, ito ba'y pusong malinis na nag-iingat ng salita? Budhi ba natin ay malinis at ang pananampalataya ba natin ay hindi pa imbabaw? Para pagka ngayon siniyasat natin yung karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, alam nating sabihin mga kapatid, sa pamamagitan ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang paglalapatan natin ng ating mga buhay. Na overtime po ako ng kaunti, pasensya na kayo, pero umaasa ako, mayroon tayong madadalang sama-sama sa pagpapatuloy ng ating mga paglilingkod sa Diyos. Hindi para tayo magsalita ng laban sa isa't isa. Ano po mga kapatid? Hindi para tayo ay magkaroon ng damdaming hindi maganda sa isa't isa, kundi para tayo'y makapagpatuloy na sa tuwina ay nagpapaalalahanan, nagtuturuan, nagsasama-samang, nagtutulong-tulong, makalakad ng nararapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Bago tayo muling manalangin mga kapatid sa gabing ito, sama-sama muna natin pong awitin ang araw-gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buhay na hiram, siya ang may hawak.
Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, na sumasa mga langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, isang bayan po kami, Amang, nag-aalay ng taus-pusong pasasalamat sa iyo. Hindi po kayang tumbasan ng anumang bagay, Ama, ang kayamanang kaloob mo po sa aming mga kaliitan. Ang kami laging makapagsalo-salo upang makinabang ng biyaya ang aming mga kaluluwa. Hindi mo po kami pinagkukulang ng bagay na amin pong kailangang sandata sa amin pong mga pakikipagbaka ng pananampalataya. Habang kami ay nasa sanlibutang pang ito, Ama, binibigyan mo po kami ng karunungang maisisimpan namin sa aming mga puso. Salamat po nang mapakinggan namin ang iyong mga salita. Sumibol po ang pananampalataya. Nakaramdam kami ng pagmamahal sa iyong mga katotohanan na ibig naming mapanatilihan sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Sana po, Ama, tulungan mo po kaming lahat na mga magkakapatid na makapanatili sa kaligayahan ng puso sa amin pong mga pagtupad ng iyong mga banal na kalooban. Lagi kaming magkaisang diwa na mga magkakapatid, magkakaisa ng pananampalataya, nagmamahal sa iyong bayan upang sama-sama po naming maabot ang kasakdalang hinihingi mo po sa bawat isa sa amin. Humihingi po kami ng tawad sa iyo, Ama. Nagkukulang po kaming madalas, nagkakabisala. Sana po pagpaumanhinan mo kami, huwag ka po sanang magagalit sa amin, Ama. Ngayong nagpatawad na rin po kami sa mga nagkulang sa amin. Linisin mo nawa ang aming mga kaluluwa. At sana po, samahan mo po kami hanggang sa dako paroon ng aming mga buhay. Dagdagan mo po kami ng kakayanan sa anumang bigat at hirap na amin pa pong mararanasan sa buhay na ito. Basta't naririyan ka lamang po sa aming tabi, Ama, mapayapa po ang aming mga pusong mapagtatagumpayan po namin. Loobin mo po sanang maging karapat dapat po kami sa pagkakatawag at pagkakahirang mo sa aming mga magkakapatid. Bahala ka na po na umantabay, lalo na po sa mga kapatid naming mayroong mabibigat na mga pinagdadaanan, ang mga nasa banig ng karamdaman, ang mga ulila at ang mga babaeng bao, ang mga walang anuman. Sana po, Ama, ilakip mo kaming lahat sa iyong pagpapala. Ang mga kapatid naming may katandaan na sa buhay, bahala ka na po sa aming mga anak. Hanggang sa aming mga panauhin, magkaisa kami ng puso sa pagtataguyod sa iyong banal na kapisanan. Maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas
ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.